Lapit namin ang sambahyang ito na sa ngayon nakakaramdam ng kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Subalit ipadamo po sa kanila na ang kamatayan ay biyaya na nagmumula sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa magitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang may kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay na sa Diyos at ang Ama ay maghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang kaaway. Ang kauli niyang kaaway na kanyang pagsusukuin ay kamatayan. Tayo po'y magsitayo. Mga salita ng palaala, tugon mula sa pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na makiisa sa aking maikling panalangin. Panginoong Diyos, narito po kami muling iyong mga anak na nagkatipon sa iyong pangalan. Naway samahan mo po kami sa aming gagawin na pagpupugay sa aming yumaong ama na si Ginoong Pedro Cano Orbe Jr. Una, Panginoon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy ninyong ibinibigay araw-araw. At muli po namin hinihingi sa iyo ang kapatawaran
sa lahat ng mga kasalanan na Kanya nagawa. Alam po namin, Panginoon, na siya ay nasa iyong awa at kalingana, at naway makasama mo siya sa iyong kaharian. Dinadalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga naririto na nakikiisa sa araw na ito at sa inyo pong mga kamay namin ipinagkakatiwala Kanyang kaluluwa. Ito po ang samot dalangin namin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang bunsong anak ng yumaong Pedro Cano Orpe Jr. Ang kanya pong naiwan ay ang aking butihing ina, ang dalawa kong kuya at ang kanilang mga asawa, 6 na apo, mga kapatid at mabubuting pamangkin. Ang akin pong ama ay matatawag kong dakilang ama. Ang prioridad niya sa buhay ay ang ating Panginoon. Siya po ay napakamasayahing tao, mapagbigay at matulungin sa kapwa na kahit siya ay mawalan ay pwede pa rin niyang ibigay para sa mga nangangailangan. Siya po ang pinakang provider namin at talagang ang tatay ko po ay madiskarte, nakakagawa po siya ng paraan para maibigay ang aming pangangailangan sa tama at mabuting paraan. Siya ay mapagmahal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang pinakang natutunan ko po sa tatay ko nung nabubuhay pa siya ay pagkakaroon po ng isang salita. Napakadisiplinadong tao po ng tatay ko. Napakamaingat niya sa gamit. At hindi rin po siya yung expressive na tao. May mga pagkakataon na napapagalitan niya ako, pero ngayon nare-realize ko po na kaya ganun siya kasi mahal niya ako. Hindi lang po niya dinidirektang sinasabi yung mga sweet na salitang I love you, ganyan, na nagke-care siya para sa akin, pero nararamdaman ko naman po yun nung mga panahong yun. Ang buong pamilya po ng Orbe ay lubos taos-pusong nagpapasalamat sa inyong mga naririto, mga tumutulong sa oras na ito, sa mga panalangin at mga pinansyal na tulong. Ang inyo pong pagdamay ay mananatili sa aming puso kailanman. Hindi po namin ito malilimutan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gayon din po sa pamunuan ng simbahang ito sa pagtanggap sa amin at sa inyong mga kapatid namin sa pananampalataya. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.
Inaanyahan ko po ang kapulungan na tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan na ating pong matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 16, talatang 19 hanggang 31. At gayon din po sa unang Tesalonica, Kabanatang 4, talatang 13, 14. Ganito po ang isinasaad. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy dinidilaan siya ng aso at ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya amang Abraham, mahabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay at sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayoy inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparaunin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Gayon din po sa unang Tesalonica, Kabanatang 4, talatang 13 at 14. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa at pagkakarinig ng Kanyang banal na salita. Nakakaupo na po ang kapulungan. Sa pangalan po ng UCCP, Magil, pinaabot po namin ang pakikiramay sa mga anak ng ating kapatid na Pedro Cano Orbe Jr. Yan po ating kapatid na Pedro Jr. ay yan po'y kabarangay ko yan. Kilala ako niyan. Diyan lamang kami, magkapit bahay.
Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay may pamagat na isang sulyap sa kabilang buhay. Ito po ay talinghaga ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang talinghaga? Sa Ingles, parable. Ito po ang ibig sabihin, an earthly story with heavenly meanings. Isang makalupang kasaysayan na may makalangit na kahulugan. At ito pong ating pagbubulay-bulayan ay nakita natin at inyong narinig na mayroong dalawang tao sa istoryang ito. Ang isa ay mayaman, ang isa ay pulubi. Dalawa po lang uri ng tao sa mundo, isang mayaman at isang mahirap. Ito po ay isinaysay ng ating Panginoon upang ating malaman ang mangyayari sa atin habang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Napansin po ninyo dito po ay binanggit ang pangalan ng pulubi ay Lazaro. Samantalang ang mayaman, wala pong pangalan yan. Yan po ilinagyan lamang ng pangalang Davis, na ang ibig pong sabihin sa Latin, Latin word for rich. At ito po ay makikita natin na ang kanilang buhay dito sa daigdig. Ito po ay nilarawan ng ating Panginoon ang isang binabayaang pulubi na ang kanyang pangalay Lazaro. Ang salitang Lazaro ay ordinaryong pangalan. Ito po sa Grego at sa Hebrew ay tinatawag na Ilyasar. Ang ibig po sabihin ng Ilyasar means God is my help. Kaya wala pong duda na ito'y pinili ng ating Panginoon upang ipakita na ang Diyos ay tumutulong sa lahat ng sa Kanya ay tumatawag. Dito po sa parabolang ito ay inihayag ng Panginoon ang tatlong senaryo. Ang una po ay ang dalawang lalaking ito nang sila'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Alam po ninyo, yung mayaman ay sagana-sagana sa kanyang pagkain. At yung naman pulubi ay naroon sa kanyang tarangkahan at nakalupasay at nag-aantay ng mahuhulog na mumo doon sa hapag ng mayaman. Pero ang nangyari po, sapagkat siya ay mahirap, siya po'y namatay. Ano po sa palagay niyo, bakit namatay ang pulubi? Ang sabi sa kwento ay siya nilalapitan ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Sa inyong palagay ay narabis o kaya ay malnutrition, kulang sa pagkain. At yung mayaman ay hindi rin sinabi sa istorya kung paano namatay. Alam na ninyo, pagkasagana ka sa pagkain, baka na alta presyon. Ayan. Yan ang lahat po ng tao ay mamamatay. Sabi sa aklat ng Hebreo 9:27, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Meron pong judgment. Bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti. Maging ito'y mabuti o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. At dito po sa ikalawang senaryo ay pagkatapos na sila'y mamatay. Napansin ninyo na si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Sino po si Abraham?
Ito po yung ama ng pananampalataya. Yan po nagsimula yan po yung tinatawag na Father of Multitudes. Ama ng lahat ng bansa. At ito po ay nilalarawan dito na siya ay naroon sa heavenly bliss. Kasama na niya si Lazaro. Samantalang yung mayaman, napapunta roon sa Hades. Ang Hades po ay salitang Grego na ang ibig sabihin ay daigdig ng mga patay. Sa ibang version ay impyerno. Naghihirap siya doon. At saka, papansin ninyo, nabaligtad ang kalagayan ng dalawa. Pagkatapos mamatay, yun ang mayaman ang nagmamakaawa. Ano sabi po ng mayaman ay, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Suguin po niyo si Lazaro at isawsal yung kanyang daliri upang palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Yan po ang nangyari sa kanya. At hindi po naman ibig sabihin, pag ikaw ay mayaman, ikaw ay sa impyerno. At pag ikaw ay mahirap, ikaw sa langit. Hindi po sinasabi doon ng ating Panginoon. Ang sinasabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit, kundi ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Kaya kinakailangan po, yan ay paalaala sa bawat isa sa atin, na ating sundin ang ating Panginoong Hesus. Ikatlo, senaryo ay ipinahayag ang kapalaran ng dalawang lalaking ito pagkatapos ng kamatayan. At dito po ang kamatayan ay walang magagawa. Ang sabi po rito, what death does not do. Ang una, death cannot destroy consciousness. The rich man and Lazarus are dead, and yet they are vividly alive. They are not asleep or unaware of what is about them. They are conscious. Pansin po ninyo, na pagkatapos ng kanilang kamatayan, ay nakikita natin na ang dalawang namatay na ito ay magkakilala pa. Ikalawa, death cannot destroy identity. The rich man and Lazarus were not only alive, but they were conscious of being themselves. Ikatlo, death cannot destroy memory. In Hades, the rich man sought relief from anguish, but Abraham said, Son, remember. Sabi ni Abraham ay alalahanin mo yung iyong buhay nang itinasa daigdig pa. Ikapat, death cannot destroy destiny. In this story, Jesus plainly teaches us that after death, there are only two rewards. Dalawa po lamang ang ating hantungan. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa kabanata pong 25, talata pong 46. Yung pong walang malasakit sa kanyang kapwa, ay itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Dalawa po lamang ang ating patutunguhan at ito po ay ating pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan kung paano tayo mabubuhay sa daigdig na ito. Ano po kaya ang naging kahatulan doon sa mayaman? Ang mayaman po ay hindi bayolente, hindi niya
tinataboy si Lazarus sa kanyang tarangkahan, hindi niya sinasampal pag siya dumadaan. What then were the sins of the rich man? Ano ang kasalanan ng mayaman? Kung kaya siya napapunta doon sa impyerno o sa Hades. Ang po ay, he was indifferent. Mapagwalang bahala. How long did Lazarus remain at the rich man's gate? We do not know. But long enough for the rich man in the afterlife to recognize Lazarus in Abraham's bosom. Time and time again, the rich had seen Lazarus begging outside his house. This right in front of him was a sick and starving to death. That man was his responsibility. Pananagutan po niya yon. Ikalawa, he was selfish. The problem of the rich man went deeper than indifference. His physical enjoyments were his chief pride. Ikatlo, he minimized the written word. Minaliit po niya ang banal na kasulatan. Ang sabi sa kanya ni Abraham, nariyan si Moises at mga sinulat ng mga propeta. Ito po ang tinutukoy ang banal na kasulatan. At hanggang ngayon, napakarami pa pong mga tao ang tumatanggi sa banal na kasulatan. Ako po'y naging membro ng Gideon International na kami po ay namimigay ng banal na kasulatan sa provincial jail, city jail, hospital, school. Pero nakikita ko yung mga ibinibigay namin nasa basurahan. Hindi pinahahalagahan ang banal na kasulatan. Ito po ang nagtuturo sa atin kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan sa piling ng ating Panginoong Hesus, gaya ng ating kapatid na Pedro Cano Orbe Jr. At dito po, kapag ating binaliwala itong banal na kasulatan, to underestimate its value is to put oneself in jeopardy of everlasting rejection. Yun po ang napakasaklap. Pag tayo'y tumanggi, hindi natin tinanggap ang ating Panginoon, Jesus na tagapagligtas, ay lawan ko kung saan tayo mapapunta. Dalawa po lamang ating pupuntahan. Pero ang Panginoon ay nangako sa ating lahat, lalo na po sa mananampalataya. Narinig ko na talagang ang ating kapatid na ay isang mananampalataya at siya ay mapagmalasakit, lalo na sa kanyang pamilya. Ang ating pong Panginoon ay nagsabi sa pahayag, Kabanatang 2, talatang 10. Ito po ang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Tandaan po natin. Be faithful till death, and I will give you the crown of life. Kaya tayo po ay manatili sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus upang makamtan natin yung kanyang pangakong buhay na walang hanggan na tinanggap na ng ating kapatid na Pedro. Sapagkat ang lahat ng nananalig sa ating Panginoon ay present with the Lord. Siya po ay naroon na sa piling ng Panginoon. Kaya malimit po nating binabasa yung John 14, 1-6. Sabi, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo. At pag naipaghanda na kayo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking kaluwalhatian. Merong isang nag-aalinlangan, si Tomas. Si Tomas po ay kambal. Sino kaya ang kakambal? Walang bilanggit sa banal na kasulatan kung sinong kakambal ni Tomas. Maring ikaw o ako. Mapag-alinlangan, hindi alam kung saan pupunta ang ating Panginoon. Sabi, hindi po namin alam, Panginoon, kung saan ka pupunta. Ano ang sagot ng ating Panginoon?
Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Inawit po natin, Our Father in Heaven. Wala pong makararating doon, kung hindi lamang sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus. Kaya tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon upang makamtan natin ang kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Atin pong awitin ang The Lord's Prayer. Tayo po'y magsitayo. Naanyahan ko po ang mga kapamilya ng mahal sa buhay ng yumao na lalapit sa labi. Ating pong sabay-sabay na banggitin ang pagpapatibay ng pananampalataya. Sumasampalataya kami na ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay na ang kapangyarihan ng kamatayan ay napagtagumpayan na. Mayroong buhay sa kabila ng kamatayan at tumitingin kami sa panahon na si Jesucristo ay muling magbabalik upang tipunin ang lahat sa kaharian ng Diyos at gawing bago ang lahat ng nilikha. Awitin po natin ang doxology. Ang Ama ay papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanglangitan. Amen.
Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataon na makilala at makasama si Pedro Cano Orbe Jr. At ngayon, habang siya'y iniaalay namin pabalik sa iyo, aliwin mo po kami sa aming kalungkutan. Palakasin mo po kami sa aming kahinaan at bigyan mo kami ng lakas na haraping walang takot ang bukas dahil sa pag-asang ikaw ang aagapay sa amin. Dalangin namin na kaming mga nabubuhay